Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Mga minamahal ko, mga kapatid, sa ating pong banal na pagdiriwang, pagdasal natin ang bawat isa, ang lahat ng mga taong napangakuan nating ipagdasal, ang mga nangangailangan ng panalangin, lalo tigit ang mga may karamdaman, ang mga dumaranas ng iba't ibang suliranin sa buhay. Ipagdasal natin ang katatagan sa pananampalataya ng lahat ng Kristiyano. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sandali muna nating pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Buong kababaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, itinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan. Noong Jesucristo, itong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw namang ang banal,
Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilaan mo ang iyong paghahari sa mga nagpapakumbaba at mga bata. Gawin mong kami lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita upang pakundangan sa kaniyang pagdalangin, mahayag sa amin ang kadakilaan mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa Panginoon, alam ko magagawa mo ang lahat ng bagay. Ano man balakin mo'y walang makahadlang. Sinong nagsasalita ng walang nalalaman? Kaya ako ay humatol na walang katuturan, na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay. Nakilala kita sa balita lamang, ngunit ngayon akin nang namasdan, kaya't ako'y nagulat ng buong taimtim. At ang sarili ko'y aking itinakwil. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ng Panginoon. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 20,000 baka, at 1,000 inahing asno. Nagkaanak pa si Job ng 7 lalaki at 3 babae, na mga pangalay, Hemima, Kesha, Karen, Hapuk. Sa buong lupain ay wala silang katulad sa ganda. Pinamanahan din sila tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Nakabuhayan pa niya ang kanyang mga apo sa ika-4 na salin lahi bago siya namatay. Ang salita ng Diyos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawang mahalaga ang iyong utos. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Nababatid ko, O Poon, matuwid ang iyong batas. Kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Hanggang ngayon ay matatag pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Bigyan mo ng pangunawa itong iyong abang lingkod, upang aking maunawa ang aral mo't mga utos. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag na turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay ng dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Ang lahat po ay magsitayo.
pag-ibig kapayapaan at katarunan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kalooban ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi, na di naririnig ng iba, mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagdasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lahat po ay magsiupo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Kung merong isang bagay ang pwedeng matutunan natin kay Santa Teresita ng Batang Jesus, yun ay ang kanyang kadakilaan. At ang kadakilaan ni Santa Teresita ng Batang Jesus ay nakaugat sa kababaan ng kalooban. Ang pagiging mababa ang loob. Ito ang litaw na katangian ni Santa Teresita ng Batang Jesus, sapagkat taglay niya sa kanyang puso ang katangian ng katulad ng bata, ang pagiging mababa. At ito po ay dakila sa harap ng Diyos. Ito ay ikinalulugod ng Diyos, ang pagiging mababa ang kalooban. Kapag sinabi nating dakila, pwede nating isipin na may matayog na naabot sa buhay, may marangyang buhay, sikat, hindi mabilang ang kasikatan o papuri ng tao. Yun ay kadakilaan sa mata ng mundo. Yun ay kadakilaan na ipinapakita ng daigdig.
Pero iba ang kadakilaan na binabanggit patungkol sa ating Panginoon. At ito'y kadakilaan na ipinakita ni Santa Teresita. Siya'y dakila dahil siya ay tumutulad sa ating Panginoong Hesus sa pagiging mababa ang loob, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito rin naman ang ipinapahayag ng ating Panginoong Hesus. Kung ibig mong mauna, kailangan mong maging huli. Kung ibig mong maging mataas, dapat maging lingkod ka ng lahat. Ito yung sinasabi na little way of Saint Teres. Siya ay tahimik at patagong namumuhay sa kasimplihan, sa kapayakan at sa kababaan ng kalooban. Pero si Santa Teresita ay hinirang na patron ng misyonera, patron ng misyon. Siya'y dakilang misyonera. Sa kanyang burang edad, siya'y nagpakita ng isang magandang katagian kung papaano ang maging dakilang misyonero. Sa kasimplihan ng ginagawa ni Santa Teresita, siya'y madasalin. Yun ay isang katangian ni Santa Teresita, ang pagiging madasalin. Maraming oras na ginugugol si Santa Teresita ay sa pagdarasal, pakikipag-ugnayan sa Diyos. Dito natin maipapakita na ang panalangin ang nagpapabago sa puso, sa kalooban ng isang tao. Kapag meron kang malalim na ugnayan sa Diyos, babaguhin ka ng iyong pagiging madasalin. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos, ang Diyos ang gumagalaw. We do not change God. God changes us. Pag tayo'y nagdadasal, hindi lang tayo basta nangungusap ng gusto nating sabihin sa Diyos na mga kahilingan natin, kundi ang Diyos mismo ay nangungusap sa ating puso upang tayo ay maging mabuti, upang tayo ay maging mababa ang loob. Si Santa Teresita ay madasalin. Gayon din si Santa Teresita ay isang taong mapagnilay. Nagmumuni-muni. Ang bawat sandali ng kanyang buhay ay kanyang pinagninilayan. Siya'y bata pa lang nung siya'y pumasok ng monasteryo. Siya'y may karamdaman. Pero hindi yon naging hadlang para siya'y maging banal, para tahakin ang landas ng kabanalan. Bagkus yun ay naging daan para yakapin niya ang ating Panginoon, para siya ay mapalapit lalo sa ating Panginoon. Palagi siyang nagninilay sa kanyang buhay. Palagi siyang may oras para hanapin, para pakinggan ang mensahe ng Diyos sa kanyang buhay. Si Santa Teresita ay isang manunulat. Ang bawat salita na kanyang isinusulat ay tumitimo sa puso ng mga bumabasa sa kanyang talambuhay. Sapagkat ang mga salitang yon ay salita na nakabatay sa kanyang pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Bumubukal sa kanyang puso ang mga salita, ang mga mensahe
na kanyang natatanggap sa ating Panginoon. Kaya nga po, sa kanyang pagiging patron ng misyonero, yung kanyang talambuhay, yung kanyang mga isinulat, yun ay naging inspirasyon, naging gabay ng kanyang mga kasamahan, ng kanyang kapwa mongha, para tularan siya sa kabanalan, sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Dakilang misyonera. Ang buhay ni Santa Teresita ay isang paalaala sa ating lahat. Upang sa mundong ito, na ang mga tao ay nag-uunahan, ang mga tao ay nagtatapakan, ang mga tao ay gusto na papurihan, gusto ay palaging pinapansin ang mga tao na uhaw sa kapangyarihan, uhaw sa kasikatan. Si Santa Teresita ang sagot upang tayo ay maging mababa ang loob. Hindi natin kinakailangan ang tayo'y mapansin. Sa katahimikan ng buhay ni Santa Teresita, siya'y naging banal, naging malalim ang kanyang ugnayan sa ating Panginoon. Tahimik na naglilingkod si Santa Teresita. Kaya nga, sabi ng ating Ebanghelyo, sa mga alagad, sa 72 na bumalik sa Panginoon, natutuwa sila dahil nakapagpalaya sila ng masamang espiritu. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag niyong ikasaya ay katuwa na kayo nakapagpapalayas ng masamang espiritu. Sapagkat ang tunay ninyong dapat ikagalak ay yung kayo ay mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Sapagkat nakatala na ang inyong pangalan sa langit. Anuman ang ating ginagawa dito sa lupa, anuman paglilingkod na meron tayo dito sa lupa, hindi dahil kaya nating gawin ang mga bagay na ito. Hindi dahil matalino tayo, hindi dahil malakas tayo, kundi dahil may biyaya ang Diyos. Hindi dapat tayo maging masaya dahil marami tayong magagawang mabuti. Hindi tayo dapat maging masaya lang dahil meron tayong naibibigay. Ang dapat at totoong dapat nating ikasaya ay yung tayo ay pagharian ng Diyos. Yung mabatid nating ang ating pangalan ay nakatala na sa langit. Nangangahulugan ito na tayo magpatuloy lang sa ating buhay paglilingkod, sa ating buhay pagpapakumbaba, sa ating buhay kasimplihan at kapayakan, sa ating buhay pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. Hindi tayo titigil sapagkat ang mga bagay na ito ay daan patungo sa landas ng ating Panginoon. Ito ay daan upang tayo ay makarating doon sa sinasabi ng ating Panginoon na dapat tayo masaya dahil tayo nakatala na sa aklat ng ating Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pagdiriwang natin ito, sa kapistahan ni Santa Teresita ng Batang Jesus, turuan nawa tayo ng halimbawa ni Santa Teresita. Tayo'y maging mababa ang loob. Ang tayo'y maging simple, tahimik sa ating paglilingkod, pagyakap sa bawat pagsubok na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang tayo'y maging madasalin, mapagnilay sa ating buhay. Ang lahat ng ito ay daan upang tayo ay mapalapit sa Diyos,
upang tayo ay pagharian ng Diyos, upang tayo ay maibilang ng Diyos sa mga taong nakatalana ang kanilang pangalan sa aklat ng Panginoon. Ipagdasal natin ang bawat isa, pagdasal natin ang ating sarili, nawa tayo palaging bigyan ng biyaya ng Diyos upang maging banal. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Ipadalangin natin ang lahat ng ibinunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng pagmamahal sa mga maliliit at mababang loob. Dalhin natin ng may pananalig sa Amang nasa langit ang lahat ng ating pangangailangan sa Kanyang mapagmahal na kalinga. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang simbahan at mga namumuno nito'y naway, hindi asamin ang paghanga ng mundo sa pamamagitan ng karangyaan at kapangyarihan, kundi bilang mga mapagkumbabang lingkod na abot kamay ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga may kapangyarihan, naway mag-umasa sa pwersa o armas, bagkos gamitin ang kanilang posisyon sa kabutihan ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga nabibigatan sa mga pagsubok ng buhay, ang mga dukha, may sakit at may kapansanan, naway maramdaman ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang lahat ng yumao, naway masihan sa walang hanggang kaligayahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Panginoon ng langit at lupa, gawin mo kaming matalino sa iyong karunungan at tulungan mo kaming makasunod sa iyo sa mapagkumbabang pamamaraan ng iyong ipinakita sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Maaari na po nating idulog ang ating mga alay.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagpaparangal kay Santa Teresita ng Batang Jesus, ikaw ay aming dinadakila at pakundangan sa kapakumbabaan niyang iyong ikinatuwa. Ang ginaganap naming paglilingkod ay kalugdan mo nawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at ang hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon, di mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyo minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan na dugo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Melray na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y buling mabubuhay, hindi naglahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa ni Santa Teresita ng Batang Jesus, ni San Francisco ng Assisi, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang, mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso
kami sa lahat ng masama. Hihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At ngayon rin. Maghangad at magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo ang kapayapaan. Mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo ginaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay magpaalab nawa sa aming pag-ibig na masidhing nag-ugnay kay Santa Teresita sa iyo, na nagbubunsod sa kanya upang idalangin kaawaan mo ang lahat ng tao. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.